Bumalik sa kasalukuyan, muling nakita niya ang bagay na ito. Tahimik siyang tumitig sa batong hiyas nang hindi nagsasalita. Si Elbeth ay nagtangkang manghikayat. Kung alam mo na, hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Sana'y makapagpasya ka ng matalino. Umalis siya, nagiwan ng payo kay Ronald. Kahit pa isang halimaw ang ipinanganak sa iyo, kung masyado kang makikisama sa mga tupa, babalik ka rin sa pagiging isa sa kanila. Mabilis siyang umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Nang mawala na si Elbeth, huminga ng malalim si Isle at nanginginig na nagkomento. Umalis na siya. Samantala, nagtataka si Ronald. Palaging nasusunod ng mga henyo ang gusto nila? Pagkatapos, mabilis niyang sinuri sa isip. Buti na lang may paraan akong makipag-ugnayan. Mahigpit niyang hinawakan ang lila ng batong hiyas. Ang angkan ng Ra Lucius ay makakatulong sa akin. Tungkol essay programang pang-akademya ng Filion Institute. Ang institusyong ito ay nagtataguyod ng kakayahan ng mga mag-aral bilang pangunahing prioridad. Depende sa marka, malaki ang pagbabago ng kapaligiran. Halimbawa, ang sistema ng dormitoryo ay nahahati sa 3 magkakaibang antas. Netia Dorm, para sa mga mag-aral na may katamtamang marka. Maayos, malinis at may sariling silid bawat isa. May mga coffee shop at iba pang pasilidad. Masaya ang mga estudyante rito. Nagtutulungan sa pag-aaral. Grayer Dorm, para sa mga nasa huling 30%. Karaniwan, ang unang araw dito ay puno ng hiyawan. Tulad ng batang lalaking may asul na buhok na sumigaw. Anong impyernong lugar ito? Hindi niya matanggap na mas masahol pa ito kaysa kulungan ng kabayo sa kanilang angkan. Nagreklamo siya. Mga maharlika kami. Dapat may alipin kami. Walang interes ang kawani, may kulay dalandan na buhok. Pomana, nguni walang serbizyo sa Grayer Dorm. 4 kayo sa isang silid, at may shared shower. Nang marinig ito, nagulantang ang lahat. Anong kalokohan to? Dagdag pa ng kawani, may paghamak. Ito ang patakaran ng akademya. Kaya, mag-a-prinsipe, makaral kayo nen maabuti, o dito pa rin kayo sa susunod na sem. Ito ang unang malaking pagsubok ng mga mayayabang na maharlika. Nabad Dorm, para sa top 0%, kasama si Ronald. Isang napakalaki at marangal nagasali. Sa isang salita, kamangha-mangha. Napatigil si Ronald sa pagpasok. Ang ganda. Salop, lahat ay psilon makinang, dzintong dekorasyon, bulaklak na nagbibigay buhay. Napabilang siya. Para talaga to sa mga estudyante? Sikat talaga ang akademyang ito. Lumapit siya sa mesa at nakakita ang enrollment form. Pagkatapos basahin, bigla siyang sumigaw. Pero ang gaganda ng mga klase. Maliit na note. Karaniwan ito sa mga baguhang lalaking hindi pa nakakaranas ng impyerno. Matapos mag-isip, na kumpleto niya ang schedule, 24 na klase sa halip na 4 lamang. Baka masyadong marami, pero nasa Filion ako. Masayang itinaas ni Ronald ang papel. Kukunin ko lahat. Kinabukasan. Maaliwalas ang panahon. Sa Royal Basic Swordsmanship class, biglang nagsalita ang guro, ay 3, na may maitim na mukha. Tapos ka na, Ronald. Hindi mo na kailangang dumalo pa. Napaurong si Ronald. Ano pong ibig niyong sabihin? Kakasimula pa lang. Tumawa ang guro. Ibig kong sabihin, perpekto mo na ang lahat ng basic techniques. Ayon sa patakaran, pwede nang umalis ang estudyanteng natapos na ang curriculum. Kung mananatili ka, mawawalan ng gana ang iba. Tumingin sa kanya ang klase, may mga nainggit, natatakot o humahanga. Aba, itaas mo ang kamay para bigyan kita ng like, bilang paghihikayat, pero huwag kang magpakakumpiyansa. Patuloy kang magsumikap. Nang gabing iyon, si Ronan ay nakaupong malungkot sa tabi ng ilog. Nanginginig siya sa pagkabigo at biglang sumigaw. Ano ba to? Hindi lang Royal Sword Technique, kundi pati Advanced Archery ngayon, at maging monster hunting, perpektong nagawa ko lahat. Lahat ng mga guro ay namangha at binigyan pa ako ng like. Galit na kinuha ni Ronan ang kanyang ulo at nagwala. Pinalayas nila ako sa klase. Hindi ito katulad ng inaasahan ko. Habang siya'y nagwawala at hinihila ang kanyang buhok, may narinig siyang boses sa kanyang likuran. Mukhang familiar ka.
Hindi ka ba dapat nasa klase ngayon? Gulat na lumingon si Ronan. Si Propesora Navos pala. Dala-dala ang kanyang espada. Naglalakad si Propesora Navos nang makita si Ronan. Ngumiti siya na parang alam na ang nangyari. Naintindihan kayo. Natapos mo na ba lahat ng mga klase? Tumayo si Ronan at sumagot ng walang emosyon. Opo, ganito po sa lahat ng klas. Ipinahayag niya ang kanyang pagkabigo kay Navos. Akala ko mas magiging kahanga-hanga ito. Nagulat si Propesora Navos at naisip, alam kong mga first-year classes lang ito, pero matapos ang lahat sa unang araw, talagang kamangha-mangha. Naalala ni Naver Rose ang nakita niya kanina at nag-isip ng malalim. Isang tingin lang at nakokopya na niya ang teknik. Hindi pangkaraniwan. Inalis niya ang espada mula sa kanyang balikat at masayang nagsabi, kung gayon, Propesora, hindi ko ito maaring baliwalain. Ibinigay ni Naver Rose ang kanyang kamay kay Ronan at inutusan siya. Ibigay mo sa akin ang espada mo. Nagtatakang sumagot si Ronan nang walang pag-isip, opo, pero, bago pa man siya makapagpatuloy, biglang kinuha ni Navos ang espada mula sa kanyang kamay at kumpiyansang nagsabi, ituturo ko sa iyo ang isang napakahalagang aral. Namula ang mga mata ni Ronan sa pagkainis. Bakit mo kinuha ang espada ko? Hindi pa. Biglang may pumutok sa likuran niya, at napatahimik siya agad. Kahit na malayo si Naver Rose, nagawa nitong magpagalaw ng tubig sa ilog, na ikinagulat ni Ronan. Hindi siya makapagsalita at nangangatig na lamang. Ano bitong nangyari? Pagkatapos ng pagsabog, hindi pa nasisiyahan si Naver Rose at nagkomento, akala ko ba mas malakas pa ang bakal na ito? Ang espada ni Ronan, nakakagawa lang, ay nasira ng husto. Tumingin siya sa kanyang espadang nakasaksak sa lupa ng may pagkamangha. Patuloy na nagsalita si Navos, hindi mo matatawag na sandata ang ganito. Pinahihina lang nito ang gumagamit. Tumingin ka ng mabuti. Pagkatapos, tumutok siya ng husto at hinugot ang kanyang espada. Parang nag-freeze ang lahat. Ang bilis ng paghugot ni Naver Rose ay nag-iwan lamang ng malabong imahen. Nang lumabas ang espada ng mga 2 sentimetro, biglang nanlaki ang mga mata ni Ronan nang makita ang isang malakas na saksak ni Navos. Namula ang mga mata ni Navos, at isang makinang na asul na espadang enerhiya ang lumabas patungo sa ilag. Ang lakas nito ay nagpaikot sa hangin at pinatalsik ang buhok ni Ronan pabalik. Ngunit ang mas nakakagulat, ang tubig sa ilog ay nahati sa dalawa sa isang saksak lamang. Biglang may bumalong na tubig mula sa ilog patungo sa langit. Pagkatapos, bumalik ang lahat sa katahimikan. Habang bumubuhos ang malakas na ulan, nanatili si Naver Rose sa kanyang posisyon, samantalang si Ronan ay parang nakatirik sa kinatatayuan. Biglang binali ni Naver Rose ang katahimikan. Naiintindihan mo na ba, Ronan? Isinaksak ni Navos ang kanyang espada, pabalik sa kaluban. Namutla si Ronan, at ang kanyang mga matay puno ng pagkamangha. Ngumiti si Naver Rose at nagtanong, nakikita mo na ba kung ano ang kulang sa iyo? Dati, ang definisyon ni Ronan sa sandata ay simple lang, isang piraso ng bakal na matibay at matalas, para labanan ang kaaway. Dapat hindi ito masira, dahil kung masira, kailangan mong humanap ng bago. Pero pagkatapos makita ang nangyari, lubos na nabago ang pananaw niya. Iyon ang iniisip ko, hanggang sa makita ko ito. Naalala niya ang tubig sa ilog na nahati sa 2. Ang kanyang mga paniniwala ay tuluyang nawasak matapos ang ipinakita ni Naver Rose. Habang nag-isip si Ronan, lumitaw sa kanyang isipan ang imahen ni Naver Rose. Ang kakaiba. Hindi ko maintindihan kung bakit ang espada lang ang magkaiba. Parehong-pareho naman ang teknik ng paghahawak, pero bakit napakalaki ng agwat? Nagpaliwanag si Naver Rose, kahit kaunting pagbabago sa paghinga o lakas ng kamay sa labanan, ay maaring magpasya kung mabubuhay ka o mamamatay. Ang pag-aksaya ng lakas ay katumbas ng pagkalaglag ng buhay. Itinaas niya ang espada sa kanyang balikat at nagpatuloy, at kung gagamit ka ng mana, kailangan mong humanap ng sandatang akma sa iyo. Siyempre, hindi mo pa ito naunawaan. Biglang huminto si Naver Rose at idinagdag, hindi mo pa alam kung paano gamitin ang iyong mana. Nang marinig ito, nanginginig ang kamay ni Ronan.
Hindi siya makapaniwala na may nakakita sa kanyang lihim. Nakita mo ba talaga yon? Tanong niya. Tumango si Naver Rose. Bagamat sa tingin ko ay sapat na ang iyong kakayahan, kahit walang mana sa mga galaw mo. Nagpatuloy si Navos, balang araw, kailangan mong gamitin ang mana sa labanan, kahit man lang para makontrol mo ang iyong kapangyarihan. Kaya kailangan mo ng sarili mong sandata. Sumandal si Naver Rose sa tabi ng lawa, at ngumiting tiningnan si Ronan, na wala na ang dating kayabangan. Huwag kang maguluhan. Masiglang anyaya ni Naver Rose. Mukhang kailangan mo ni mas malalim na pag-aaraw. Sumali ka sa klas ko. Hindi pa nakakabawi si Ronan sa pangyayari nang biglang mabigla, ulit siya sa alok. Puwit pa biyan? Bilalas na ng pahapya. Lameo si Naver Rose habang naglalakad. Unaman. Karaniwan, pang second year pataas lang ang pinapayagan, pero papayagan kita. Bago tuluyan umalis, nagpaalala siya, pero magdala ka hindi disenten sandata sa klase, ubag, yung piraso hindi bakal na dala mo. Requirement, yung para makapasok. Kinabukasan. Magenta gylden panahon, at unang araw tinaityo enki pahinga ni Ronan. Kaya isinaman niya ang dalawang matalik na kaibigan sa pandayan. Pagkatapos ikwento ang nangyari, nagulantang si Isle. Kaya pala sinabi ni Propesora Naver Rose yon. Hinawi niya ang kanyang kamay at nag-alalang tanong. Kaya ba pumunta ka rito sa unang araw ng pahinga mo? Sa pandangay tiyo na irekomenda ni Supen. Nang marinig, iyon, kumapit nang mahigapait si Ronan sa kaniyang exemption pes. Nagatubulay siyang ibigay ito. Ito ba yung pass na sinasabi mo? Nakatayo silang tatlo sa harap ng pandayan. Isang kupas na kahoy na bahay na parang babagsak sa anumang malakas na hangin. Paano ko sasabihin? Medyo. Nag-isip siya ng maayos. Pero bago pa man siya makapagpatuloy, diretsahan nang sinabi ni Maria ang nasa isip niya. Ang lupit naman. Parang pag hinawakan mo, matutumba na. Nagalanlangan siyang tumanjan kay Ronan. Ito ba talaga ang pandayang sinabi ni Supen sa Grancia? Walang masabi si Ronan sa harap enge nakikita. Siguro ito nga yon. Para patunayan na hindi siya niloko, nagpasya siyang pumasok na lang. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto, at agad silang napatalon sa nakita. Isang malaking sapot sa hisama. Ano tu? Gulit na sigoan ay Maria. Mas magulo pa sa lube kasa sa lebas. Hindi makapaniwala si Ronan. Naloko ba ako? Pero hindi naman siya nagsisinungaling dati. Biglang bumukas ang pinto sa kabilang dulo. Isang kulayabo at tematelis na kuko ang lumabas, kasabay engye isang malutong na boses. Ang ingay nyo. Tulagay kayo. Isang malaking paa ang humampas sa sahig. Lumitaw sa harap nila ang isang higanting taong lobo. 3 metro ang taas, at malamig ang tingin. Sino kayo? Galit na tanong nito. Bakit kayo maingay? Nakapatay ang ilaw. Natigilan siya sa takot. Si Maria naman ay napipi sa gulat, pero si Ronan ay nanatiling kalmado at humanga. Ang galing. Isang taong lobo sa loob ng pandayan? Hindi makapaghintay ang lobo. Benji Kabiye? Tanong kayo kung bakit ka nandito. Agad na ipinakita ni Ronan ang kanyang exemption pass. Pupunta sa pandayan para saan pa? Para bumili ng sandeta, syempre. Tumayo siya ng tuwid at walang takot. Ay rekomenda ako rito ni Supen. Sabi niya, magaganda ang mga sandata dito. Tiningnan ng lobo ang pass at seryosong sinuri ang tatlo. Ang dalawang kasama ni Ronan ay may malakas na mana, pero si Ronan, wala. Matapos suriin, umiling ang lobo. Ano bang gusto mo? Kahit may pass ka, hindi ibig sabihin ay kasapi ka ng Grancia. Napiling si Ronan. Nag-ungol ang lobo at nagtaas ng kamay. Wala akong pakialam sa tsismis. Wala akong gagawin para sa iyo. Pero umalis ka na, bata. Hindi ako nag-asikaso ng mga batang walang pangalan. Sa pagmamalaki nitong sagot, nag-init ang ulo ni Ronan ngunit nagmadali siyang magpaliwanag. Ang ibig kong sabihin ay, pero bago pa siya makapagpatuloy, biglang pumutol ang lobo. Hindi. Pero hindi rin ibig sabihin na walang paraan. Unti-unting nawala ang anyong tao ng lobo,
habang itinuturo nito si Ail na nanginginig sa tabi. Kung papayagan niyo akong putulin ang isang braso nitong payatot na batang ito, baka pag-isipan ko. Mabangis nitong ngisi ang ipinakita, lantad ang mga matalim na pangil. Mabuti pa ako ngayon at nagugutom kaya mapagbigay ako. Hindi na kailangang sabihin kung gaano natakot si Ail sa narinig. Ako! Wala naman akong masarap na laman. Umiyak ito habang nakatingin sa mga pangil na puno ng laway. Agad na hinawakan ni Ronan ang kanyang espada at sumigaw. Hoy! Lobo mong gago. Mapusok na nagngangalit ang mukha niya. Lumampas ka na sa limitasyon. Mabilis niyang hinugot ang espada at sinaksak sa tiyan ng lobo, na nagpaikot nito sa air. Arje! Daing ng lobo habang napapaurong sa sakit. Masyadong mabilis ang pangyayari, kaya hindi nito agad naunawaan ang nangyari. Pero may napansin si Ronan. Kaya pala may kakaibang pakiramdam kanina. Mariin niyang sabi habang tinititigan ang lobo. San galing yan. Young armor ba? Naramdaman niyang may kakaiba. Isang invisible armor na suot ng lobo. Samantala, nakayukot pa rin ang lobo, hindi pa nakakabawi. Dahan-dahang itinaas ni Ronan ang espada. Pero hindi na to importante. Mas madaling sirain na lang lahat. Galit niyang sabi, nagningas ang mga matang tila nagbabantang pumatay. Tumindig ang balahibo ng lobo sa takot. Titika. Paraan lang to. Nagmamadaling paliwanag nito. Pagsusulit lang. Pagsusulit. Ano? Yumungle si Ronan. Pagsusulit? Nanginginig na sagot ng lobo. Sa aming pandayan, unang hakbang talaga ang subukin ang kakayahan ng mga bagong bisita. Nang makita niyang hindi makapaniwalang si Ronan, dagdag nito. At gusto ko rin subukan ang invisible armor na bago kong gawa. Sinadya kong galitin kayo. Halos umiyak na ito nang hindi pa bumababa ang espada ni Ronan. Walang masamang intensyon. Mangyaring. Ang lupit ng dahilan mo. Pabalang sabi ni Ronan. So hindi mo ako pinagkakatiwalaan? Hindi. Ito ay lungsod Grancia. Normal lang ang pagsusulit na to. Para patunayan, idinagdag nito. Kung ayaw niyong maniwala, tanungin niyo si Supen. TSK, inis na sabi ni Ronan. Wala na siyang magawa kundi maniwala. Muntik na tayong magkapatayan dahil sa pagsusulit mo. Haha. Hindi naman. Pilit na tumawa ang lobo. Medyo, nasobrahan lang ng konti. Pagkatapos, nagpakumbaba ito. Pasensya na kung natakot kayo. Lemingin ito KL. Hindi kita kakainin, huwag kang matakot. Opo. Nanginginig na sagot ni Ail na nakakubli kay Maria. Ngayon ko lang naisipang magpakilala, ako si Ditkan. Apprentice lang ako dito, pero minsan ako rin ang bantay sa pintuan. Maamong tanong nito, anong pangalan ninyo? Ronan, maiksi niyang sagot. Agad na nagpatuloy si Ditkan. Kaya, bumili ka ng sandata? Pagkatapos, hinatid niya sila papasok. Halina, ipapakita ko sa inyo ang totoong pandayan. Ito lang ang entrada. Habang naglalakad, ipinagmalaki ni Ditkan. Ang mga tunay na kagamitan ay nasa loob. Dinala niya sila sa isang maliit na silid at tiningnan kung nasa tamang posisyon silang lahat. Handa na ba kayo? Pinindot niya ang isang switch sa dingding at nagsimulang gumalaw ang mga gear. Ipamamalas ko sa inyo ang mga kahangahangang bagay. Biglang bumaba ang sahig na kanilang kinatatayuan. Ano to? Gulit na tanong ni Ronan. Elevator na gawa sa magic stone at pulley. Mayabang na sagot ni Ditkan. Pinakamabilis na daan papunta sa pangunahing pandayan. Ayon sa kanya, ito ang pinakamalaki at pinakamahusay na pandayan sa imperyo ng Grand Cadia. At sa wakas, nakarating sila sa isang kamanghamanghang lugar. Isang malaking forge na nakabaon sa ilalim ng lupa. Humanga si Ronan sa tanawing nasa harap niya. Hindi ko akalain na may ganitong lugar pala sa ilalim ng lupa. Wala akong masabi. Masayang tumawa si Ditkan. Haha, tama ka Diane. Itinuro nito ang harapan. Ronan, pumasa ka sa pagsusulit ko. Ako na ang bahala sa iyo ngayon. Kahit mukhang kalmado si Ronan, nag-umapaw ang kanyang kalooban. Patuloy na nagkwento si Ditkan habang naglalakad. Papunta tayo sa pinakamaganda, sa Grand Capado. Ibig kong sabihin,
Makikilala mo ang pinakamahusay na panday sa buong kaharian. Esa bawat selitenia, naririnig ang MGA pamilyar na tunok ng bakaw na hinuhubog, ang matinging kalampak ng MGA martilyo, ang nakakabinging ng nagbabanggaan na metal, ate ang matinging init na nagmumua esa MGA pugon. Ang maingay at masiglang kapaligiran ay nagpaalingaw-ngaw sa tatlo. Hindi nila matanggap ang nakikita. Hindi kayo akalay na may ganito kalaking pandan sa ilalim ng lungsod, bulalas ni Ronan. Tugon and I did con. Pero tandaan mo, ang pandayan nito ay nagbebenta lang ng gym gagamit para samga maarlika at pamilyang may dugong bugab. Pero dagdag pa nito, dito, balang pinipili. Basta te magaling ka sa iyong gavang, ikaw ay pandayan ni lugar na ito. At si Doron, siya ang pinakamagaling sa lahat. Dinala ni Dit ka ng grupo sa harapin isang gusali. Dito nakatira ang matandang duwende. Siyempre, apach na ang taon na siya nagubugay ni metal. Habang nagalak, napatulo ito. Matigas ang ulo na matanda. Pero walang katulad ang galing na kaniyang kamay. Kayat lubash kayo siyang ay ginagalang. Kaya te bigla na lang niyang sinipa ang pinto papasok. Sa loob, nakakalat ang mga sandata sa sahig. Ano ni ginagawa mo, lolo? May bisita ako, tanong ni Ditkan. Lumapit sila sa isang matandang lalaki na may makapal na balbas, abalang kabala sa paghuhubok ng isang patalim sa mesa. Ang duwende ay sumigaw. Ditkan ka talaga. Sinabi kayo na kapag nagtatrabaho ako, tahimik dapat. Hindi ka talaga sumusunod. Nagpaliwanag si Ditkan. Paano? Punong-puno ng sandata ang pintuan, kaya hindi ko mabuksan ng maayos. Napadajalong matanda by nalangan si Ditkan. Ang dami mong reklamo para sa isang bata. At dinala mo pa ang bisita, hulaan ko. Hindi sila ordinaryo? Tumayo ng matuwid si Ditkan at mayabang na sumagot. Siyempre, sinubukan ko na ang kakayahan nito. Magaling siya sa espada, siguradong magugulat ka. Itinuro nito si Ronan na nakatayo sa likuran. Tumugon ang matanda ng kalmado. Ganon ba? Hindi ko inaasahan yan. Sinulyapan ni Doron si Ronan mula ulo hanggang paa. Mukha namang ordinaryong bata lang. Pero agad niyang itinuloy. Pero hindi dapat humusga sa itsura. Ipakita mo sa akin ang iyong kakayahan sa espada. Ang MGA mata ko ay mapagkakatiwalaan. Nagulat si Ronan sa hiling ng matanda. Subukan ko. Tinanggap niya ang hamon at hinugot ang kanyang espada. Isang piraso ng bakal na puno ng mga sira. Kumunot ang noo ni Ditkan. Haha, ay naku. Marahang kinatok ng matanda ang espada ni Ronan, at bigla itong nagkadurog-durog. Ginagamit mo pa rin ba ang beasurangay tiyo? Komento ni Doran habang nakakalat ang MGA piraso ng espada sa sahig. Nagalit si Ronan nang sirain ng matanda ang kanyang mahal na sandata. Taking muna. Anong ginawa mo? Hindi pinansin ng matanda ang kanyang hinaing. Sa halip, itinuro niya ang gisant sulok. Doon ka pumili ng kahit anong espada. Hindi ko masusukat ang kakayahan mo gamit ang basurang iyon. At bilang palit, bibigyan kita ng isang espada na gastive mo. Huwag kang makalala, kahit alin sa mga, yan ay psilondang beses na mas maganda sa basura mong dala. Nagulat si Ronan sa kabaitan ng matanda. Seryoso? Talaga? Tumingin siya kay Ditkan para kumpirmahin. Ngumiti ito at tumango. Habang kumakalabog ang apoy, mariing nagsalita si Doron. Kung gusto mo, pumili ka na. Lumapit si Ronan at kumuha ng isang espada. Napaisip siya, iba talaga ang pakiramdam. Mahigpit niyang hinawakan ang sandata. Pero ganun ba talaga kalaki ang pagkakaiba? Bago pa man siya sumabak, nagtanong muna si Ronan, talagang pwede? Kung may masira man ako, hindi ko kasalanan yon ha? Mabilis na sumagot ang matanda, na akalay hindi gaanong malakas ang batang ito. Wala akong pakialam. Gawin mo lang ang makakaya mo. Tumingin siya sa sariling anino sa makintab na talim, nag-isip ng malalim. Naalala ni Ronald ang teknikong nakita niya kay Nairo sa tabi ng ilog. Dahan-dahan niyang itinaas ang espada, inihanda ang katawan,
Bawat galaw ay tila may bakas ng anino ni Naver sa likuran niya. Nang makita ang unang mga kilos niya, nagulat ang matanda. Ha? Ang galaw na yan, impossible. Biglang sumabog ang isang malakas na hampas ni Ronald. Nagulantang ang mga panday sa paligid. Ano yan? Lumingon sila sa pinanggalingan ng pagsabog. Sa bahay ni Mang Don yon. Ano'ng nangyari? May sumabog ba sa pagsasanay? Nang kumalat ang usok, lumitaw ang 5 malabong anino. Ang may gawa ng nakakamanghang teknikong iyon ay si Ronald. Nakatayo't nakatutok ang espada sa harapan. Si Doron sa tabi niya ay hindi makapaniwala. Sinira mo talaga ang bahay ko. Isang mahabang bitak ang bumiyak sa lupa mula sa pagsabog. Nagulumihanan si Ronald. Anong nangyari kanina? Kahit siya mismo ang gumawa nito, nagmamadali siyang magpaliwanag. Hindi ko sinasadya. Naalala ni Mang Don ang teknikong iyon. Ang galanyan. Kay Naver Rose yan. Apprenticeship Mobiacia. Nagulat si Ronald. Kilala mo si Professor Navarros? Matiwasay na sagot niya. Siempre. Ako ang gumawa ng espada niya. Nanlaki ang mata ni Ronald. Hala. Ang espada ng propesora? Naalala niya ang imahen ni Naver Rose na may hawak ng isang mahabat matalas na espada. Tumawa si Doron. Yung tanggang longsword niyan. Ang pangalan niya'y Bikim Uros, isa sa mga obra maestra ko. Walang kwenta ang hawak mo ngayon kumpara diyan. Pagkatapos, bigla siyang nagtanong. Pero anong masasabi mo tungkol dito? Nagulumihanang sagot ni Ronald. Maganda naman. Pero sa totoo lang, wala namang espesyal. Bago pa siya makapagpatuloy, suminghal si Doron. Ganito na lang. Akala ko'y baguhan ka lang na, di pa alam ang sariling kakayahan. Sabik na hinampas niya ang likod ni Ronald, halos mabulunan ito sa laway. Ang tagal ko nang naghintay ng talentong tulad mo. Pero ang problema, masyado kang malakas. Mahirap humanap ng espadang kakayanin ang lakas mo. Napaungol si Ronald, naghihigpit ang kamao. Anong dapat kong gawin? Tumango si Doron. Ang ordinaryong materyales ay hindi sasapat. Kailangan natin ng pambihirang metal. Tunawin gamit ang espesyal na pampainit. Kahit papaano, kailangan natin ng residual ore mula sa Uver, pero hindi ko alam kung alin ang angkop. Nagtatakang tanong ni Ronald. Residual ore? Paano kung ito? Bigla siyang kumuha ng isang bagay mula sa bulsa. Lumingin si Doron. Ano yan? Sa palad ni Ronald ay isang basag na itlog, ang shell ng cheetah. Bam! Sa loob ng pabrika, umalingaw-ngaw ang malakas na pagpalo ng martilyo. Pagkatapos ng ilang minuto, napasigaw si Doron. Hindi ako makapaniwala. Kahit ang martilyo ko'y di ito mabasag. Tumingin siya sa shell, walang kahit isang gasgas matapos ang sunod-sunod na palo. Walang baha man lang. Talagang may ganitong material sa mundo? Nagningning ang mga mata ni Doron sa kaguluhan. Talagang gagamitin ko to? Walang imik na tumango si Ronald. Para sakin, walang silbi to. Kaya, sapat na to para makakuha ako ng espada. Diba? Tumawa ng malakas ang matanda. Siempre. 2 linggo, bumalik ka. Ibibigay ko sayo ang pinakamagandang espada sa kaharian. Nakatawang nakangiti si Ronan, puno ng kasiyahan. Abang-abang na lang sa bagong sandata. Samantalang si Sita sa kanyang balikat ay naghihikab ng paulit-ulit. Ang dalawa niyang kasama, sina Maria at Ael, ay hindi rin nakaligtaan ng matanda. Bigla itong naalala sa kanila at nagsalita. Kayong dalawa. Nandito na rin lang kayo. Puntahan niyo na rin ang iba pang mga panday. Nagningning ang mga mata inay Maria. Talaga pa? Kami rin. Tugon ng matanda, siyempre naman. Hindi ko pababayaan na umuwing walang dala ang mga kasama ng isang mahalagang bisita. Sabihin niyo lang na ako ang nagrekomenda. Tutulungan kayo nila. Habang patuloy sa pagpapanday, nagpatuloy ito. Gusto ko sanang tulungan kayong dalawa, pero ngayon, wala akong magagawa kundi ayusin itong balat ng itlog na ito. Namula ang mga mata nito sa tindi ng pokus. Kahit gusto niyang tulungan ang dalawa, ang kanyang isipan ay nakapako lamang sa misteryosong balat ng itlog. Tumawa ng malakas si Doron, isang kalansing na tunog na nagpaalingaw-ngaw. Ang kanyang masayang pagtawa, habang hinahampas ang balat ng itlog,
ay nagdulot ng isang kaisipan sa tatlong saksi. Loco talaga ang matandang to. Sa ibang sulok ng lupain. Sa ilalim ng lupa, isang siga ang kumukutitap. May isang lalaking nginangat-ngat ang kanyang mga ngipin sa galit. Ang ingay-ingay ng mga yan sa itaas. Nakakagigil na. Gusto ko na silang sunugin. Isang kasamahan ang nagsalita. Tumigil ka. Hindi pa oras para magpakita. Tiningnan nito ang mga estatwang bato ng mga higante. Malapit na ayon sa mga hangal na panday. Malapit nang maglaho ang lahat sa kahariang ito. Malapit nang lubog ang lahat sa liwanag. Lumalabas na ang dalawa ay nasa isang kuweba, napapaligiran ng mga estatwa ng higante. Sa gitna ay ang pinuno, nakakulong sa dilaw na bato. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa ilalim ng hamog. Makalipas ang ilang araw, ang maagang sikat ng araw ay bumabalot sa magandang tanawin ng paaralan. Si Ronan ay naglalakad-lakad sa bulwagan, ngunit ang kanyang isip ay abala sa iniisip. Ang matandang panday na nag-angking pinakamagaling sa imperyo, nangakong siya mismo ang gagawa ng aking espada. At sina Maria, nagpagawa rin sa ibang panday doon, mukhang malaki-laking halaga ang magagastos. Hinawakan niya ang gintong barya na kumikinang sa araw. Pero hindi naman problema yan. Habang tumataas ang kanyang kamay, unti-unting nagbago ang kanyang ngiti. Hindi naman para kayo to Gagamitin ko to para bayaran si Chilf. Bigla siyang nginig sa alaala ng espada. Kung sakali, kalahating buwan pa bago matapos ang espada. Nakapatong ang kanyang mga kamay sa likod ng ulo. Ano kayang pwedeng gawin para mapawi ang oras? Siguradong sina Ael at Maria ay nasa klase na ngayon. Bigla siyang napaisip. Dahan-dahang ibinaba ang kanyang mga kamay. Nayon kayo lang nalala. Ano nabtang lugar na to? Tiningnan niya ang paligid at napatingin sa isang malaking gusali. Young training hall para SAMGA senior class. Napabuntong hininga siya. Ang Gaylor Hall. Nakapamaywang siya habang nag-isip. Dito siguro nagtuturo si Propesora Navos. Noon, ayaw kong pumunta dito dahil sabi niya kailangan ng tunay na sandata. Pero ngayon, may pansamantalang gamit na ako. Nag-isip siya. Dapat ko kayang pumasok? Bigla siyang nginig nang maramdaman ang matalim na aura sa kanyang tabi. Dahan-dahang lumingon, pinilit ang isang ngiti. Professora. Mabilis na sumugod ang kamay ng guro, at mahigpit na hinila ang kanyang tainga. Ark. Ang sakit. Daing niya sa biglaang ateke. Si Navarrose, puno ng galit, ay nakatitig sa kanya. Ang tagal nating hindi nagkita, Ronan. Sabi ko sa'yo, pumunta ka sa klase agad kapag may sandata ka na. Bakit ngayon ka lang dumating? Mas hinigpitan pa ang hawak. Nag-cutting class ka ba? Hindi pa. May inasikaso lang po ako. Pilit na paliwanag ni Ronan. Hindi ito nakinig at hinila siya. Kalimutan mo na. Sumama ka sa akin. Malakas na sigaw ni Navarrose. Pakikinggan ko yang mga dahilan mo habang naglalakad. Ark. Sige pa. Pero pakawalan niyo muna ako. Desperadong daing ni Ronan. Sa loob ng gusali, may isang babaeng may kayumangging buhok ang napatingin sa eksena. Hawak ang isang tumpik ng mga dokumento. Lumingon siya sa bintana at nagtaka. Anong ingay yon? Nang tumalikod, mabilis siyang nakabangga sa isang tao. Ay, huwag mong harangan ang daan. Tumabay ka. Yumuko siya para pulutin ang mga nahulog na papel at pabulong na nagpaumanhin. Sorry. Medio absent-minded AKO. Suminghal ang lalaki. Anoing klaseng teaching assistant to? Ang bagal. Patuloy niya itong inaway ng mayabang. Kung ganyan ka katanga, maganda ka na langing lesson plan. Nanlilisik ang babae habang inaayos ang mga papel. Pilit ngumiti. Sige, got it. Pagkasabi, dahan-dahang umalis siya sa hallway nang hindi nakakalimutang magpaalam. Bye. Alis na AKO. Sa training grounds, napapaligiran ng mga batang sikat ng araw, mahinahong nagsalita si Navarrose. Noong orientation duel, maingay siya kaya kilala na siya ng ilan sa inyo. Itinaas ang braso at ipinakilala. Ito si Ronald, mula ngayon, kasama niyo na siya sa klase. Yumuko ng Marangal SI Ronald. AKO SI Ronald, first year combat major. Sanamaturu Nayo AKO.
Biglang nag-uguluhan ang klase. Second placer essay first year? Kaya pala na-advance. Ang galing na daw. Pero mukhang ordinaryo lang. Naiirita si Ronald sa mga komentong naririnig. Naririnig ko kayo, ha? Habang pinipigilan ang galit, napansin niya ang ilang pamilyar na mukha at isang taong ayaw niyang makita. Biglang bumukas ang pinto. Isang babaeng may mahahabang brown na buhok ang pumasok ng humihingal. Sorry po sa pagkahuli. May urgent akong ginawa. Lumingon si Ronald sa boses. Ang babaeng ito ay halatang pagod ngunit ngingiti pa rin. Tumango si Naver. Okay lang. Hinga ka muna. Itinuro si Ronald. Kakapakilala ko lang sa bagong estudyante. Sumigla ang babae. Young famous na late bloomer. Nagpakilala ito ng maayos. Ako si Adan, second-year combat major at teaching assistant dito. Nice to meet you. Iniabot ang kamay, pero nagulat si Ronald. Si Adan. Sa isip niya, ang legendary na Chief Commander Adan Akalia, ang unang babaeng general na kilala sa tibay at liderato. Sabi nila, ang dumadaloy sa ugat niya ay tunaw na bakal, hindi dugo. Habang nag-isip, napatingin siya sa babaeng mahinahong nagtuturo sa mga estudyante. Ganito ba talaga siya? Walang trace ng pagiging strict. Todo ang mukhabtu. Naalala niya ang sinabi nito sa kanya dati. Magpatayo ka na lang ng manukan. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Naguluhan siya. Anong gagawin ko? Biglang may sumaga. Chief Adan. Check tong stance kayo. Nagmadaling lumapit ang babae. Oo kay, wait lang. May nagreklamong estudyante. Ma'am, ang baho ng panyo mo. May bago ka ba? Ay sorry. Hanapan kita. Paulit-ulit siyang tumatakbo. Nagtuturo, nag-encourage, sumasawat ng away. Napailing si Ronald, ang daming ginagawa. Parang katulong na rin. Isang lalaki ang lumapit. Oy first year. Mukhang bored ka. Gusto mo sparring. Lumingon si Ronan at nagtanong ng may pagtataka. Bakit mo bigla gustong makipaglaban sa akin? Sino ka ba? Nang marinig ito, kinamot ng lalaki ang kanyang ulo at ngumisi. Bigla ba? Pesensya na. Maamong nagpakilala. Ako si Ken Ogon, 53. Marami akong narinig tungkol sa iyo mula sa laban noong orientation. Nagpatuloy siya. Kung totoo ang mga balita, gusto ko ring matuto mula sa iyo sa labang ito. Payapa lang na sumagot si Ronan. Pero may iniisip ako ngayon. Sa susunod na lang tayo maglaban. Biglang pumutol ang lalaki. Nga pala. Nakalimutan ko. Paano tayo maglalaban kung wala akong dala na sandata? Sumigaw siya ng bastos. Adan. Tenga. Dalhin mo rito ang practice spear ko. Mabilis na sumagot ang babae. Opo, Ken. Dadalhin kayo na pa. Ngunit ang eksenang ito ay nagpaikot ng madilim na ulap sa mukha ni Ronan. Ha? Naguluhan siya sa pangalang ginamit. Tanga? Tumingin siya ng diretso kay Ken. Puno ng galit. Putangina mo, paano mo siya tatawurin ng ganon? Nang iabot ni Adisan ang sandata, nagulat si Ken. Ha? Ano? To? Bigla siyang nagalit. Bakit long spear ang dala mo? Tanga? Hindi ba't pinalitan ko na ng short spear? Ang tagal-tagal na. Natigilan ang babae at nagmamadaling humingi ng tawad. Pasensya na po, Ken. Akala ko po kailangan nyo pa rin ng long spear. Pinutol siya ni Ken na namumula sa galit. Tingnan mo to. Ang galing. Hinarap niya ng malakas ang spear sa ulo ni Adisan. Anong klaseng assistant ka? Wala kang alam. Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Patuloy niyang hinahampas ang babae habang sumisigaw. Hindi ka karapat-dapat sa klase na to. Nakapasok ka lang dahil nagmakaawa kay professor. Dapat alam mo ang lugar mo. Wala ka bang hiya? Paulit-ulit lang na humihingi nagatavat si Adesan. Pasensya na po. Makangat na po ako. Biglang may kumapit sa spirit pumigil sa paghampas, si Ronan na madilim ang mugha, nakatayo sa gitna nila. Ano, to, Ronan? Iritadog tanong ni Kahan. Bakit ka nakikialam? Tigil mo na yan, senior, malamig na sagot ni Ronan. Kung hindi ko alam kung ano na magagawa ko ngayong. Hindi maintindihan ni Ken.
Anong kalokohan? Yang sinasabi mo? Hindi montak naiintindihan. Lumalimeng tingin ni Ronan, puno ng panggamba. Habang pinipigilan ang galit, tiningnan niya ng giretso ang lalaki. Laiben na, putanggina mo. Nahiya ng bahagya si Ken nang mahagip niya ang pagkakapit ni Vian sa sandata. Ngumisi ito. Bingi ba ako? Bigla ka na lang ayaw? Nang makita ang nag-aalab na mata ni Ronan, unti-unting naunawaan ni Ken. Tumingin siya kay Adesan, nag-alinlangan. Ginagawa mo to para sa kanya? Kilala mo siya? Nilamas niya ang labi at nagpatuloy ng panunukso. O baka naman pareho kayong mga duwag na marumi? Anong nangyari sa inyong dalawa na hindi ko alam? Biglang itinulak ni Ronan ang spear at sumigaw. Hoy! Hawak ang wooden sword sa likod. Malamig niyang sinabi. Putangina mo, tumigil ka na at maghanda. Itinaas ni Ronan ang kanyang sandata. Nag-aalab ang mata sa galit. Kung gusto mong mamatay, sige magsalita ka pa. Mabilis niyang sinaksak ang wooden sword ni Ken, kung saan nagliwanag ito sa punto ng kontak. Napaunggol si Ken habang pinipigilan ang atake. Ano'ng demonyo to? Walang mana pero ang lakas? Napaurong siya sa lakas ng tira, napahiyaw sa gulat. Tuminjin siya sa sirang wooden sword na umusok sa sobrang lakas. Itinutok ni Ronan ang kanang sandata. Arara ka nagrereklamo sa long spear kaya pinalitan kayo. Gusto mo ba to? Nagsimulang magalit si Ken. Hinawakan niya ang kanyang sword, naglalabas ng nakakatakot na aura. Nag-aalab ang mata, namumula ang lig sa galit. Putangina mo. Sino ka ba? Naghanda siya ng stance at minura si Ronan. Mga walang modo. Akala mo makakaalis ka ng buhay? Sumugod siya kay Ronan habang sumisigaw. Anong akala mo sa ginawa mo? Itinutok ni Ken ang talim ng kanyang espada sa harap ni Ronan. Biglang nabali ang espada, hindi lang sa 2, kundi sa 3 o 4 na piraso. Tumingala si Kahaan ng gulat, habang walang emosyon na nagkomento si Ronald. Wala akong problema. Sa puntong ito, nawalan na ng malaytao si Ken sa takot, samantalang malamig ang boses ni Ronan. Kaya unahin mo ang sarili mo. Bago pa makapag-react si Ken, sumugod si Ronald at hinagis siya ng malakas. Tumama ang suntok sa mukha, at sunod naman sa tiyan, halatang masakit. Pagkatapos, ibinaba ni Ronald ang kahoy na espada at sinapak si Ken mula sa ibaba. Tiyak na tumama sa baba. Nagmistulang hindi na makilala ang mukha nito sa sobrang pamamaga, at ang tanging naririnig ay ang mga hikbing, arch. Matapos ang sunod-sunod na pagbugbog, nahulog sa sahig si Ken ng walang malay. Tiningnan siya ni Ronald ng may banta. Swertihan ka nasa akademya tayo. Kung sa labas kita nakita. Malamang hindi na narinig ni Ken ang banta, kaya idinagdag ni Ronald. Kung hindi, patay ka na ngayon. Naintindihan mo? Ang mga estudyanteng nasa gilid ay nanginginig sa takot, nag-usap-usap. Natalo si Ken. Top 3rd-year student yan ah. Lumingon si Ronald sa 3 lalaking nag-ugulan at itinuro ang kahoy na espada sa gitna. Nayan kayo naman. Yung mga prinsip na nagpakuha ng panyo sa kanya, lumabas kayo. Naguguluhang nagtanong ang isa, ako? Mabilis na sinita ni Ronald. Kung mabaho, ikaw na maglaba. Bakit mo istorbo ang iba? Akala mo ba siya ay alila? Dumilim ang mukha ni Ronan habang lumalabas ang maitim at nag-apoy na enerhiya sa paligid niya. Unti-unting lumapit sa lalaki. Ang teaching assistant ko ay katulong mo? Umiyak na sa takot ang lalaki nang biglang pumagit na si Adesan. Tika, tigil na yan Ronald. Nakabukas ang braso, desperadong sumamo. Hindi ko alam kung bakit mo ginagawa to. Pero okay lang talaga ako. Bumuga ng galit si Ronald, pabalang na sumabat. Lameo ka, teaching assistant. Kahit sino pwede kong patawarin, maliban sa mga gagong trinato kang basurahan.